Nagsalita na mga kababayan yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa banta ni Inday na ipapatay siya kasama si First Lady Liza Marcos pati si Martin Romualdez. Ito po yung naging mensahe ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pakinggan po natin mga kababayan. Pahala ang mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pagkaraniwan na mamamayan? Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa! What you see is what you get. You decide. Ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako, bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutup din at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama kung sasagutin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito kung tutuparin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. 12 taon din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Batid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, iginagalang ko ang kanilang gawain bilang isang independenteng sangay ng ating republika. Kahit ang buong executive branch, lahat ng mga ahensya ay hindi nakakaligtas at parating sumasailalim sa kanilang masusing pagsusuri. Bilang isang bansa, marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Sa kabila ng mga pambabatikos, nakatuon ang aking pansin sa pamamahala. Ngunit, hindi natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Igalang natin ang proseso. Tuparin natin ang batas. Alalahanin natin ang mandato na pinagkatiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Magtrabaho po tayo sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang bagong Pilipinas. Yan po ang maiksi pero matigas, matapang na buwelta ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa banta ni Inday na ipapatay silang mag-asawa ni Mrs. Liza Marcos at saka po ni Speaker Martin Romualdez. Sa pananalita mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, makikita natin ang isang matapang na tigre ng Norte na sagad yung pasensya ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa grabing pang-aabuso ng mga Duterte sa kanya. Lalo na ngayon si Inday na nagbanta na may inutusan na daw siya mga kababayan para patayin ang ating Pangulo, si Liza Marcos at si Martin Romualdez. At ngayon yung latest mga kababayan, nagwawala si Inday sa Congress. Nagiging unruly na si Inday doon sa Congress. Pilit mga kababayan na ginugulo ang congressional investigation na ginagawa ng House Committee on Good Governance and Public Accountability. O ano mga kababayan, kumusta? Masama ang loob ninyo? Lalo yung mga Marcos loyalist? Kasi gigil na kayo kay Inday para ipa-impeach sa Congress. Pero yung ating Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan, sinabihan daw yung Congress, kinonfirm niya yung nag-leak na report mula kay Katunying
na ang sabi, pinagsabihan ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung mga congressmen na huwag isulong yung impeachment kay Inday. Kay Sara Duterte, ano feeling ninyo? Ngayon, ginagamit na propaganda, lalong nanggigil yung mga DDS. Kasi ang gusto nila, patulan lang yan. Click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin, mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Mga kababayan ng ating Pangulo, ang pagwawala ni Inday, iniintay nila na isulong ng ating Pangulong Bongbong, magbigay ng green light sa Congress to impeach Sara Duterte para magamit nila sa propaganda na inaapi ng gobyerno. Si Sara Duterte, hindi po kinagat ng ating Pangulong Bongbong yung panggagatong nila. Bigo sila ngayon, kaya ang tawag sa ating Pangulong Bongbong talaga niyang weak leader. Hindi po nasusukat ang pagiging strong leader po sa pagsisiga-siga. Sa totoo lang po, yung mga siga ng mundo, natunaw na dahil sa sarili nilang kagagawan. Ako mga kababayan, tingin ko, inahayaan lang ng ating Pangulong Bongbong Marcos si Sara Duterte na gumawa ng kanyang kabulastugan. Di ba sabi ni Napoleon Bonaparte mga kababayan, the Emperor ng France, do not disturb your enemy when he is committing mistakes. Hayaan natin si Sara Duterte na mag-self-destruct. Yun ang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. But before natin pag-usapan, itong mga nagbabagang balitang ito, mga kababayan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas.
Itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balikan natin, mga kababayan, yung ating topic ngayon. Ibigay ko muna sa inyo yung full interview. Maiksi lang po siya sa ating Pangulong Bongbong Marcos na ikinasama ng ilan sa ating mga Marcos supporters kung bakit yung ating Pangulo, despite ng mga pagbabanta ni Sara Duterte na ipa-assassinate yung ating Pangulong Bongbong, si Lisa Marcos at saka si Martin Romualdez, at may mga nagsusulong na ng impeachment sa Congress, imbes pabayaan na lang ng ating Pangulo yung ating mga congressmen na impeach si Inday para matanggal ang banta laban sa kanya, kasi si Inday po successor ng ating Pangulo, legal successor. Pag may nangyari sa ating Pangulo, siya yung uupo bilang presidente. Pero tingnan ninyo, yung ating Pangulo pa ang nagsabi, wag anya. At worse, sabi ng iba, si Inday nagsabi, si Sara Duterte, na we have reached anya a point of no return dahil sa kanyang mga pinagagawa. Pero yung ating Pangulo sabi, never say never anya. So, lumalabas, open pa yung ating Pangulo sa reconciliation. Bakit anya ganun? Hindi maunawaan, mga kababayan, ng mga galit na mga supporters, na mga Marcos loyalists. Gigil na rin po yung mga Marcos supporters. Sabi ko sa inyo, trust the wisdom of our President. Matalino po yung ating Pangulo. Ito nga po, relax na relax, pa-smile lang po. Yan ang strong leader. Morning. Good morning. Sir, there was a text message circulating on social media yesterday saying that Vice President Sara Duterte, in the larger scheme of things, is an importance of don't file an impeachment complaint. Sabi galing daw po sa inyo yun. Can you confirm that, sir? Was there an effort on your part? Well, Kita mo? it was actually private communication, but nalik na, yes. Because that's really my opinion. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on this? What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up all the time, and for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Sir, have you reached the point of no return, you and VP Sara, sir? Never say never. So i-analyze natin mga kababayan, bakit gano'n ang naging statement ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Mababasa po ninyo mismo sa kanyang sinabi. Sabi ng ating Pangulong Bongbong, this is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. Hindi siya importante mga kababayan. Ang pagwawala ni Inday hindi importante. Walang weight po ang pagwawala ni Inday, madaling sabi. Di magwala siyang nang magwala. Ayaw patulan po yung patibong ng mga DDS. Nagwawala kasi po si Inday para patulan siya ng gobyerno. Pag pinatulan siya ng gobyerno, i-impeach ng Kongreso, magpapabiktim po si Inday. Yan ang game plan po ng mga Duterte para gatungan po ang people power.
Hindi po yon gagawin ng ating Pangulong Bongbong. In-advise na yung Congress. Huwag yan ninyong impeach. Hindi yan importante. It is unimportant. Hindi yan anya pabago sa kahit isang buhay ng mga Filipino. Ibig sabihin niya, hindi siya makakatulong sa pag-unlad ng ating bansa. Maganda na po yung ekonomiya ng ating bansa kung magkakagulo kasi naubos na lang ang panahon natin sa revenge, sa gantihan mga kababayan. Anong pakinabang ng ating mga mamamayan? Yun ang ibig sabihin ng ating Pangulo. Napakalinaw. This does not make any difference to even one single Filipino life. So, why waste time on this? Hindi niya sasayangin yung panahon kay Sara Duterte. Ibig sabihin po, si Sara Duterte po, hindi na importante sa ating Pangulo. Reading between the lines sa kanyang statement po, yun ang ibig sabihin niya. Huwag na natin anyang pansinin, huwag mong patulan ang Bratinela. Di magwala siyang magwala sa pagwawala niya at pambubuli sa ating Pangulo. Ang sinisira ni Inday, yung kanyang sarili, yung kanyang political ambition, matutunaw. Ang nagtunaw ng kanyang politika, ng kanyang ambisyon na maging presidente, siya mismo. Self-destruction nga. Kung patulan ng Congress, madadamay pa mga kababayan si Speaker Martin. Di ba yung linya ng propaganda nila na ang gustong isulong na impeachment, nakipag-alyado, nakipagsabuatan si Martin Romualdez kay Franz Castro kasi ang desidido po na mag-file ng impeachment at kinokumbinse yung kanyang mga kasama sa Congress, si ACT Party List, Makabayan Party List Congresswoman Franz Castro, na si Franz Castro po, anti-Marcos. Nagrally nga po yung grupo niya, anti-Marcos. So agenda, matutuwa si Franz Castro. Game plan din yon mga kababayan ng mga makabayan. Alam na ninyo kung ano din ang agenda ng makabayan. Kaya malabo po na patulan ng ating Pangulong Bongbong. Pero halimbawa, mag-file ng impeachment si Franz Castro, siyempre ididilyo ng Congress. Tama ba? Ano importante doon mga kababayan? Walang basbas yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Nagets na ninyo? So hindi magagamit sa propaganda ng mga Duterte na ang gustong magpa-impeach kay Sara Duterte ang ating mismong presidente, na ang akusasyon nila mga kababayan, ang presidente natin at si Speaker Martin gusto mag-perpetuate sa kapangyarihan tulad ng kanyang tatay. O, di ba? So, with this statement ng ating Pangulo, walang maniniwala sa ating mga mamamayang Pilipino sa propaganda ng mga Duterte na si President Marcos, Bongbong Marcos at si Speaker gustong mag-perpetuate sa kapangyarihan. Kita niya? Napakatalino ng ating Pangulong Bongbong. At saka po, we do not extinguish fire with fire. We extinguish fire with water cannon. Ay, water cannon. With water. Water cannon naman talaga kasi binubumba gamit ang tubig. Bomba. Kaya firefighter, di ba? Ang firefighter, ang dala niya tubig. Hindi man po apoy. Tama? Kasi ang apoy, hindi mo po maaapula sa pamamagitan ng parihong paggamit ng apoy. Di ba? So nagets na ninyo mga Marcos loyalists, Marcos supporters na galit kung bakit napakahaba ng pasensya ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ganon po ang aking reading. Reading ko man lang po ito. And I think malapit sa katotohanan po ang aking analysis. Kaya hindi niya sasayangin yung panahon dito sa Bratinela, si Paul Torrera at Pugutera, terorista, ang ipafile pong kaso. Pero hindi man, tingnan ninyo, hindi man po pinigil ng ating Pangulo ang pag-file ng kaso. And in fact po, yung DOJ, turo DNBI, sinamo na po si Sara Duterte. Nakita ninyo? So, sabi ng ating Pangulo sa una niyang statement, matapos na sabihin ni Inday na may kinontrata niya siyang assassin, ang ganito anya, hindi natin papalampasin. Ito anya ay ating papalagan.
So anong ibig sabihin ng ating Pangulo? Hindi na din niya kukonsintihin ang mga pagwawala ni Inday. Pero may tamang panahon na i-deal si Inday. Kung kailan po, siya lang ang nakakaalam kung kailan ang tamang panahon. Maybe, to President Bongbong Marcos, hindi pa ito yung tamang timing. Kumbaga, yung mga nakaambang sword of Damocles, hindi pa niya bibitawan kasi wala pa sa tamang panahon. Kasi halimbawa, i-impeach si Inday ng Congress, ano ang kasiguruhan na yung Senado, mga kababayan, makukuha ang two-thirds votes to convict Inday at mapatalsik na siyang tuluyan, mawala siya bilang Vice Presidente at ma-disqualify, perpetual disqualification to hold office, public office. Marami pang kakampi po si dating Presidente Duterte at si Inday sa Senado. So maybe baka after election, ayaan niya na si Inday magwala ng magwala para yung kanyang mga kaalyado sa Senado na salita ng salita despite sa mga pang-abuso ni Inday, madamay ni Inday na matalo. Nagets ninyo? Pag natalo yung mga kaalyado ni Inday at mga kaalyado ng ating Pangulo yung nanalo sa Senado, di yun na yung tamang panahon. Nagets na ninyo mga kababayan kung bakit pinigil ng ating Pangulo ang impeachment sa Congress? Baka palalampasin niya muna yung midterm election. After the midterm, may majority na siya na control sa Senado. Bala na niya kayo. Talaga niyang ayaw tumigil sa pagbabanta sa akin. Bala na kayo. Hindi na lang iimik yung ating Pangulo. Nagits na ninyo mga Marcos supporters? Kaya huwag tayong magmadali. Kasi sabi po sa kanta, wise men say, only fools rush in. Hayaan natin na magmadali si Inday. Minamadali niya ang pagtuldok sa kanyang political career. Kagagawan niya yon mga kababayan, hindi kagagawan ng ating gobyerno. So wala siyang magagamit na propaganda laban sa ating administrasyon. Ayaw ng ating Pangulo na mabigyan pa ng armas ang mga Duterte sa kanilang propaganda laban sa kanyang administrasyon po. Yun ang ibig sabihin nito. So sabi niya, what will happen if somebody files an impeachment? It will tie down the House. It will tie down the Senate. Nandun na lang, maubos yung oras ng mga congressmen at mga senador sa impeachment trial. Tama naman po. Imbes na yung tutok nila maipasa yung mga kinakaukulang batas na kailangan po sa pagpaunlad sa ating bansa, naubos yung panahon po para sa impeachment trial. Pati tayo na mga mamamayang Pilipino nakangangala na lang. Imbes na ganap buhay, nanonood sa impeachment trial na parang teleserye. Tama? We will be rendered unproductive. Yun ang ibig sabihin ng ating Pangulo. So sabi niya, it will just take up all our time. And for what, Anya? For nothing? For nothing? None of this will help improve a single Filipino life. As far as I am concerned, it's a storm in a teacup. Ang ibig sabihin po ng it is a storm in a teacup, yung mga tao, it is a situation mga kababayan, na yung mga tao, magiging galit na galit sila. They're so upset mga kababayan sa isang bagay na hindi man importante. Nagagalit lang tayo. At pag tayo ay galit na galit tulad ni Inday, tingnan ninyo po, sinisira niya mismo yung kanyang buhay. Yung mga tao, ganun din po ang mangyayari. Damay, pati yung mga mamamayan. Nagkakagalit na ang bawat isa sa atin. Kaya nga po, ako, sinusundan ko po ang wisdom ng ating Pangulo. Kahit po ako binabas ng binabas kung anong tinatawag sa atin ng ating mga bashers, mga supporters ni Digong, hindi ko din po pinapatulan. Diretso lang tayo sa ating vlogging, diretso lang tayo sa pagtulong sa ating mga kababayan, lalo na yung nasalanta. Maraming salamat pala doon sa panibagong donor natin, taga-Illinois, USA. Nagpadala po ng 35,000. Ito po, 35,363 pesos and 88 centavos. Pinadala po ni Madam Anita McGrial. Anita McGrial ng Illinois, USA.
Binabanatan ako, pati yung post ko sa distribution po ng ayuda sa mga nasalanta ni Christine at Pipito, binabanatan ako. Hindi ko man pinapansin po. Nanakawin ko daw. Yung 33,000 po na likom namin po, galing sa mga donors, dinagdagan pa nga po ni Mrs. ng 17,000. Yan po, yung distribution namin. Second wave ng aming Oplan Ayuda, 50,000 ang pinamigay namin sa mga nasalanta ng Bagyong Christine at Pipito sa Barangay Obaliw, Uwas Albay. 33,000 ang total cash donation mula sa aming mga donors. Pero dinagdagan ni Mrs. ng 17,000 para mabigyan ng ang 100 beneficiaries ng tig pa 500 pesos each, plus in-kind donations na 5 kilos rice, bread, clothing, hygiene kit mula sa aming partner organization na Seventh-day Adventist Church. Maraming salamat po sa inyong lahat. To God be all the glory. Pati yung post natin na pasasalamat, binabanata ng mga DDS. Galit na galit sila. Ayuda daw ako ng ayuda, hindi ko man pera. O di, wow. Sabi ko, tapos duda sila ng duda, nanakawin ko daw. Dinagdagan pa nga namin ng 17,000, nanakawin. 33,000 lang yung naliko. Pagkatapos, dinagdagan ni Mrs. ng 17,000. Di na lang sana kami nagdagdag. Ngayon, may bagong donation na dumating, 35,000 na plus. So, magpa-plan na naman po kami para sa third wave ng amin pong ayuda. Hindi ko pinapansin. Kasi distraction lang po. Alam nating mga masasamang loob sila, mga masasamang tao. Ba't papatulan natin yung mga masasamang tao ng idol natin, yung ating Pangulo, a peacemaker? Habang si Sara Duterte at si Digong, mga troublemakers. Huwag nating patulan yung mga troublemakers sa ating bansa. Hayaan natin na yung mga authorities, tulad ng NBI, yung PNP, nag-file na ng kaso. Si Larry Gado, nag-file ng disbarment. Hayaan natin sila, di ba? Pero yung ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi na niya ginatungan pa yung galit na mga congressmen sa mga pinagagawa ni Inday. And in fact, ngayon, in that statement po, yung ating mga congressmen nagsabi, ito, sabi ng mga congressmen, House leaders, impeachment, not on our agenda, but duty to deliberate remains. Yung duty nila na yung duty nila, yung mandato nila na mag-imbestiga po sa kung paano ginamit ni Sara Duterte yung confidential funds will remain. Tuloy-tuloy po yon. Pero yung impeachment po, tulad ng pakiusap ng ating Pangulo, wala po yon sa agenda. Yan House Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales, Deputy Speaker David J.J. Suarez, and House Majority Leader Manuel Jose Manix Dalipi clarified that impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte are not currently on the House agenda. Sa kanilang press statement kanina, Friday, November 29, the lawmakers emphasized their commitment to transparency and accountability, particularly in investigating the use of confidential funds and alleged irregularities tied to questionable businesses from the previous administration. Our institution is duty-bound to serve as a check and balance while safeguarding public trust. The Filipino people deserve answers regarding these serious matters, and we aim to fulfill this responsibility without political distractions or divisiveness. Sabi po ng ating mga congressmen, while impeachment is not a priority, the leaders acknowledge the House constitutional obligation to act on properly filed complaints. Should an impeachment complaint be properly filed in accordance with the rules, the House is obligated to deliberate on it fairly and transparently, ensuring that the process adheres to the highest standards of justice. The lawmakers urge the public to prioritize improving governance and delivering results while upholding constitutional mandates with integrity and impartiality. Yan po yung sabi ng ating mga congressmen. So makikita ninyo na
in case po, tulad ng ating sinabi kanina, in case isinulong po ng ilang congressmen ang impeachment, ang ibig sabihin lang po, walang basbas yung ating Pangulong Bongbong kasi kinontra nga niya po. Pero siyempre, later on, halimbawa i-impeach si Inday, kung kailan po, hindi natin alam, may obligasyon yung Congress po na i-deliberate siya. So pakikinggan po, hindi nangangulugan na diniliberate siya ng Congress, isinulog siya ng ating Pangulong Bongbong. Ibig sabihin, kung isinulong pa rin ng Kongreso, wala na doon. Wala nang hand yung ating Pangulong Bongbong. Siyempre, yung ating Pangulo, irerespeto as ako equal branch ng ating gobyerno. Tama pa, may tatlo tayong branches ng gobyerno. Executive, legislative, judiciary. Co-equal branches siya na dapat nire-respeto ang desisyon ng bawat isa. So nagets na ninyo kung bakit ganon ang sinabi ng ating Pangulo to disarm the Dutertes sa kanilang mga political propaganda. So na-disarm sila ngayon. Mag-iisip na naman po ng ibang strategy ang mga Duterte kung paano gatungan ang gulo. Mag-iisip na naman po sila ng patibong na kakagati ng ating Pangulo. Yung patibong nilang impeachment po, hindi kinagat ng ating Pangulo. Iyakan sila ngayon. Ang ibig sabihin lang, na outsmart yung kinikilala ng mga DDS na political genius na si Digong. Na outsmart ng ating Pangulong Bongbong. Mas matalino yung ating Pangulo po. In fact, sabi ng ating Pangulo, si Inday ang declaration niya kahapon, we reach anya a point of no return. Pero yung ating Pangulo po, open siya eh. Never say, never anya. Yan sabi ng ating Pangulo, Bongbong Marcos to Sara Duterte, point of no return, never say never. Napakatalino ng ating Pangulo ito. Never say never. Di ba? So lumalabas yung ating Pangulo, a true statesman and a true leader, a very strong leader. Hindi nagpapadala sa mga pananakot, banta, pambubuli. Naka-smile pa yung ating Pangulo. Yung ating Pangulo, a real peacemaker. Habang yung mga Duterte, troublemaker. O di ba? Yan ang magiging tingin sa kanila ng ating mga mamamayan. Madaling sabi, lalong mamahalin ng mga mamamayang Pilipino kasi hindi troublemaker yung ating Pangulo. Peacemaker siya. Habang nagwawala si Inday, lalong nasisira yung politika niya at mauubos yung mga tao na sumusuporta sa kanya. Mawawalan siya ng supporter. Hindi lang mga botante, pati mga kaalyado. Iiwanan siya ng lahat ng mga kaalyado. Sino pang mga politiko ang makikipag-alyado kay Inday Sara na pinahiya yung buong yung Pilipinas po, pinahiya sa buong mundo? Imagine, pagbantaan mong ang Pangulo at ang tingin ng karamihan ngayon kay Inday Sara, may... Di ba? Ang galing-galing ng ating Pangulo. So, yung mga nagagalit sa ating Pangulo, kasi parang kinukonsinti si Inday po, huwag kayong magalit. Lalo nating mahalin yung ating Pangulo at suportahan po. Alam naman niya, and I think, handa yung ating armed forces. Halimbawa, may foreign intervention pa, yung China, kaalyado ng mga Duterte, nakabantay naman po. Nakabantay yung ating big brother, ang Amerika, in our Western allies. Hindi ayaan po ng Amerika at ng mga Western allies na mamayani ang mga leader na pro-China. Tama ba ang ating mga analysis? Namomonitor na po nila lahat ng mga ginagawa ng mga Duterte. Trust the wisdom of